2 taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang nayon ang nabuo sa gitna ng kabundukan, malayo sa kabihasnan. Ang mga naninirahan dito ay mga lumikas na tao mula sa kani-kanilang bayan. Dala ang mga alaala ng digmaan at ang hangarin makahanap ng katahimikan. Sa kabila ng kanilang magkakaibang pinagmulan, nagkakaisa sila sa layunin na muling bumuo ng kanilang mga buhay sa payapang lugar na ito. Ngunit sa kanilang pagsusumikap, nanatili ang anino ng nakaraan, mga sugat na hindi pa naghihilom, mga pangarap na nawasak at mga lihim na pilit nililimot. At isa dito ang pamilya ng mga burang. Sa loob kasi ng nayon na iyon ay may iginagalang na pamilya na siyang itinuturing na haligi ng buong pamayanan. Sila ay iginagalang at kinatatakutan ng lahat, lalo na ang kanilang padre de pamilya ay kilala sa kanyang katahimikan, ngunit mabagsik nitong presensya. Tinitingala ng lahat ng tao ito dahil sa kabayanihang ginawa ng padre de pamilya at ng ilaw ng kanilang tahanang iyon. Bagaman namumukod tangi ang pamilyang yon sa lahat ng taong naroroon, tanggap sila ng mga itong mamuhay kasama sila sa iisang lugar. Marami na kasi ang nakapagpatunay na di pangkaraniwang tao lamang ang mga ito. Maraming nagsasabi na may lahing aswang ang mga yun. Ngunit wala namang nakapagsabing nakapambiktima na ng mga tao ang mga yun. At sa totoo nga nun, naging tagapagligtas nila ang mga iyon laban sa mga sundalong Hapon noong kasagsagan ng digmaan. Ang ibang pamilya na nakatira sa nayong yun ay ang iilan sa mga hinabol ng mga sundalong Hapon para lamang patayin. Subalit sa tuwing tutungtong ang mga Hapon sa lugar na yun, bangkay na ang mga ito kinabukasan. Sa mga ilang taong nakakakilala sa kanila ay tinatawag silang mga burang. Sa mga hindi nakakaalam, ang burang ay isang uri ng aswang na malapit na kamag-anak ng mga tiktik at wakwak. Sinasabi sa mga kwento na ang mga burang ay kabilang na lumaban sa mga Espanyol. Ang mga burang ay isang uri ng aswang na may pinakamataas na antas sa lahat ng uri ng aswang dito sa ating bayan. Sinasabing sila ang nakipaglaban noon sa mga nilalang na dinala ng mga Espanyol dito sa ating bansa, na kung tawagin ay ang mga nakamamatay na mga gabunan. Ang mga burang ay walang hilig sa karne, pero mahilig sila sa dugo. Gamit ang kanilang matatalas na pangil, sinisip-sip nila ang dugo ng sino mang kanilang maging biktima. Pero na nagsimula ang ikalawang digmaan, ay halos naubos ang kanilang bilang, kasabay ng pagpanaw din ng iilan sa ating mga kapwa Pilipino na may kaalaman sa karunungang lihim. Dahil din sa ilan nating kapwa Pilipino na nagtraidor sa ating mga kalahi. At mas piniling umanib sa mga kalaban nung panahon ng ikalawang digmaan. Di ko napapangalanan ang lugar na ito, mga kabagis, kasi isang sikat na lugar na ito ngayon sa pangkasalukuyan dito sa ating bansa. Maganda at moderno na ang pamumuhay ng mga tao dito, kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyo, mga kabagis. Si Malik ay anak ng mga aswang na tinitingala sa buong nayon na ito. Iginagalang at inirerespeto sila ng mga taga-roon. Masaya at malaya silang nakakapamuhay doon kasama ng ibang tao. Sa panahong ito, nasa ika-5 taon pa lang itong si Malik. Sa edad niyang yun ay nakakaranas siya ng mga pangmamata ng mga tao. Dahil oong at iginagalang ng ibang tao ang kanyang ina at ama, subalit iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Madalas siyang makaranas ng pambubuli ng mga kababata niya doon sa lugar. Ngunit kahit ganun pa man ang kanyang nararanasan, di niya ginagawang gumanti o humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Kaya nang tumagal, hindi na siya halos naglalabas sa kanilang tahanan. Bagaman nagtataka ang kanyang mga magulang,
Sinasabi niya lang sa mga ito na mas masaya siya na nasa piling nila kaysa makihalubilo sa mga batang kagaya niya na wala pang alam gawin kundi ang maglaro at sulitin ang kanilang pagkabata. Sa lahat kasi ng bata sa lugar na yun, naiiba itong si Malik. Bagaman nasa 5 taon pa lamang siya noon, malalim na ang kamalayan niya sa mundo. Marunong na siyang umunawa sa mga sinasabi sa kanya ng ibang tao at marunong na rin siyang makipagkapwa-tao. Ngunit dahil nga sa mga matang mapanghusga at mga maling pag-iisip ng mga tao, di niya naranasan ang magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Ngunit marami man ang nanghuhusga sa kanyang pagkatao, pilit na lang niyang inuunawa ang mga ito. Sa piling ng kanyang mga magulang ay pinupunan na lamang ang kasiyahang nais niyang maranasan. Ngunit sa pag-edad niya ng 10, isang pangyayari ang naganap na bubura sa ngiti sa kanyang mga labi at magtutulak sa kanya na pasukin ang mundo ng karahasan. Nang isang araw, niyaya siya ng kanyang mga magulang sa isang lugar malapit sa kanilang nayon. Sa lugar na yon, marami silang mapagkukunan ng mga pangangailangan. Nang naroroon na sila sa lugar, pansamantala siyang iniwan ng kanyang mga magulang sa isa nilang kakilala doon sa lugar. "Malik, anak, dito ka muna sa kanila ha. May bibilin lang kami para sa iyo, anak." Wika ng kanyang ama na si Imal. Sige po, itay. Nay, ano po bang bibilhin nyo para sa akin? At bakit po di ako pwedeng sumama?" Tanong niya sa mga ito. "Basta anak, meron kaming sorpresa sa iyo ng iyong ama." Tugon naman ng kanyang ina na si Anika. Sa ilang oras na wala ang kanyang mga magulang, nanatili lamang siya sa labas ng tahanan na pinaghabili ng pamilya ng kanyang mga magulang dahil sa pagpapakitang tao ng mga ito sa kanyang ama at ina. Nung una, nasa loob siya ng tahanang yun. Subalit nang makalayo na ang kanyang mga magulang, itinaboy siya ng mga ito papalabas ng bahay. "Hoy, dun ka sa labas, batang demonyo!" Mga salitang kanyang narinig sa mga ito. Sa kanilang lugar kasi, itinuturing siyang isang demonyo na walang puwang sa mundo. Ngunit lahat ng pangungutya na yun ay kanyang tinitiis alang-alang sa reputasyon ng kanyang ama at ina doon sa kanilang lugar. Sa ilang oras niyang paghihintay, mula sa di kalayuan, namataan niya ang mga magulang niya. Subalit napatayo siya noon nang makita niyang duguan ang mga ito habang tumatakbo papalapit sa kanya. Nang nasa harapan na niya ang mga ito, agad siyang kinausap ng kanyang ama. "Anak, kailangan mo tumakas. Tumakbo ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Natuntun tayo ng ating mga kaaway. Ang mga Galvaro, hinahabol nila kami, anak. Kung tatakas tayong lahat ngayon na magkakasama, maaari na tayong maabutan. Ayokong pati ikaw, Malik, ay madamay sa aming labanan. Kaya tumakas ka na, anak, habang may oras pa. Sige na!" Wika ng kanyang ama. Pero, tay, ayoko iwan kayo. Bakit? Ano ba yung Galvaro na sinasabi nyo? Sino sila? Bakit gusto nila kayong patayin? Tanong niya sa mga ito. "Huwag matigas ang ulo mo, anak. Sundin mo ang iyong ama. Tumakas ka na. Nais ka naming mabuhay. Kaya bilisan mo. Tumakbo ka na. Eto. Para sa'yo, anak. Pumikit ka, anak. May isusubo lang kami ng itay mo sa'yo." Wika naman ng kanyang ina. Matapos siyang subuan ng kanyang mga magulang ng kung ano, inabot sa kanya ng mga ito ang isang boteng may lamang tubig na mayroong lumulutang na barko. Di ba, anak?
pangarap mong makakita ng barko. Ito na, para sa'yo. Maligayang kaarawan, anak. Mahal na mahal ka namin ng iyong ama. Huling wika ng kanyang ina, kasabay ng pagyakap sa kanya ng duguan niyang mga magulang. Pagkaalis nila sa pagkakayakap, "Anak, sige na! Alis ka na, bilisan mo!" utos ng kanyang ama. Bagaman ayaw sumunod ni Malik sa mga ito, napilitan siyang tumakbo habang lumuluha. Di na niya nalingon pa ang kanyang mga magulang dahil ayaw niyang makitang mismo ng kanyang dalawang mata ang pagpanaw ng mga ito sa kamay ng sinasabi ng mga itong kalbaro. Yakap-yakap niya noon ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang bilang regalo pala sa kanyang kaarawan. Kaarawan pala niya ng araw din na iyon. Umalis nga si Malik. Namatay ang kanyang mga magulang. Pagkalipas noon, habang dumadaan ang mga araw, naging isang palaboy itong si Malik sa gubat. Lumipas ang ilang linggo, bumalik siya sa kanilang nayon. Nalaman niyang umabot na pala sa kanilang lugar ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa edad niyang 10, nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Tuwing gabi, lalo na pag may sikat ng buwan, sari-saring mga nilalang ang humahabol sa kanya. Di niya alam pero ramdam niya mula sa mga yun ang intensyon na siya ay patayin. Ngunit ng isang gabing siya ay nagawang masukol ng mga ito. Kasabay ng bilog na buwan, nakita niya ang mga anyo ng nilalang na nagnanais na siya ay patayin. Para kasi sa mga di nakakaalam, ang mga galbaro ay isang uri ng gabunan na dala-dala ng mga Espanyol dito sa ating bansa. Ang uri ng aswang na ito ay gabunan na di na isakatuparan ang pagpapalit anyo. Kumbaga sila yung uri ng mga gabunan na tinubuan na lamang na malalagong balahibo, subalit ang mga pagmumuka nito ay nanatiling sa tao na kulubot na ang balat. Malago din ang mga buhok nito sa muka at meron itong dalawang pangil na kasing haba ng kanilang mga kuko. Medyo mahaba rin ang kanilang mga tenga. Wala silang mga buntot gaya ng orihinal na mga gabunan. Subalit ang lakas nila ay katumbas ng orihinal din na gabunan. Balik tayo sa kwento. Nang wala nang matakbuhang lugar si Malik, pilit siyang nagsumiksik sa isang sulok habang umiiyak. Tumigil ka na, bata. May itatanong lang naman kami sa'yo. Kaya ka namin hinahabol. Sabihin mo, ikaw ba ang anak ng dalawang burang na aming pinaslang kamakailan lang? Tanong sa kanya nito. Paano kung sabihin kong oo? Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo din ba ako? Gaya ng ginawa niyo sa mga magulang ko? Tugon niya dito. Yan ang gusto ko sa mga bata. Di marunong magsinungaling. Pero tama ka. Kailangan ka naming paslangin para kunin ang kahuli-hulihang birtud ng mga burang. Muling wika ng isang lalaki sa tatlong magkakasamang humabol sa kanya. Sa sinabing yun ng lalaki, napaluhod na lamang itong si Malik. Tatanggapin na niya sana ang kamatayan ng oras na iyon. Subalit nang mahulog mula sa kanyang sidla ng boteng inirigalo sa kanya ng kanyang mga magulang, biglang nagbago ang lahat. May kung anong nagwala sa kanyang kalooban, kasabay ng masidhi niyang pagnanais na gumante para sa kanyang ina at ama. Ang tatlong lalaki sa harapan niya noon ay napatanga na lang sa nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, ang tanging nakikita niya lang noon
ay ang 3 gabunan na nais niyang paslangin sa kanyang pagpapalit anyo. Nagkaroon siya ng malalapad na pakpak, malapaniking pagmumuka at mahabang tenga. Nagkaroon din siya noon ng matatalas na pangil at mahahabang kuko. Nagkaroon din siya ng mahabang buntot na may korting tatsulok sa dulo. Lumapad ang kanyang katawan at bahagya ding tumaas ang kanyang tindig. At doon ay halos 5 beses siyang mas malaki kaysa sa normal niyang kaanyuan bilang bata. Yan ang gusto namin! Pumapalag! Huwag kang mag-alala. Susunod ka na sa mga magulang mo sa impyerno! Uwi ka ng isang lalaki kasunod ng pagpapalit anyo ng mga ito ng mabilisan. Kung tutungo ako sa impyerno, isasama ko kayo! Sagot ni Malik. Pagkasambit niya noon, nauna siyang sumugod sa mga ito. Pagkalmot niya sa isang galbaro, nagulat na lamang ito sa lakas na kanyang taglay. Bumaon kasi sa mga braso nito ang matatalas na kuko ni Malik. Pagsugod naman sa kanya ng isa pang galbaro, agad niyang naiwasan ang atake nito at mabilisan na hinatak papalapit sa kanya. Sabay sakmal niya sa liig nito. Pagbitaw niya sa isang yun, wala na itong buhay. Pagdura niya sa kapirasong laman na mula sa liig ng isang galbaro, napaatras sa kanya ang 2 sa mga ito. Di na nagkamali si tandang yun, Tangan ng batang yan ang 2 birtud ng pinakamalakas na burang na ating nakalaban. Uwi ka ng isang galbaro. Kailangan mong mamatay! Sambit naman ng isa pang galbaro, sabay sugod kay Malik. Pinaulanan siya ng mga pagkalmot nito na sinangga naman niya gamit ang malalapad niyang mga pakpak. Nagkapunit-punit man yun, binaliwala ito ni Malik. Nang nararamdaman na niya ang sakit mula sa atake ng mga yun, nagpakawala siya ng isang sipa, dahilan upang umiwas sa kanya ang mga kalaban. Nang magkaroon sila ng distansya, si Malik naman ang sumugod at sa isang iglap, namalayan ng nilalang na yun na nakabaon na sa dibdib niya ang matatalas na kuko ni Malik habang sumusuka ito ng dugo. Yung isa namang galbaro ay tinangka ng tumakas, subalit sa pagbunot ni Malik ng kanyang mga kuko sa dibdib ng isa pang galbaro, buong puwersa niyang ikinampay ang nananakit niyang pakpak para lumipad at habulin ang tumatakas na galbaro. Nang maabutan niya ito, agad niya itong dinakma sa batok at tsaka niya inilipad papaitaas sa himpapawid. Pagbabayarin ko ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ng ama at aking ina. At ngayong gabi na ito, dito magsisimula. Wika ni Malik na naging malademonyo na ang tinig. Matapos magsalita ni Malik, tinadtad niya ng saksak ang nilalang na yun. Sabay kagat niya sa liig nito at sinipsip ang dugo. Habang sinisipsip nito ang dugo, napatitig pa siya sa bilog na buwan. Matapos noon, di niya na alam ang sumunod na mga nangyari. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na punit-punit ang kasuotan at masakit ang pangangatawan nito habang nasa isang kubo na purong gawa naman sa dahon ng nyog. Sa kanyang pagmulat, bumungad sa kanya ang isang matanda na gumagawa ng halamang gamot. Iha, gising ka na pala. Kumustang pakiramdam mo?
Ayos ka lang ba? Uwi ka ng matanda na sa itsura nito ay nasa edad na 80. Ano ho bang nangyari, Lolo? Ayos lang naman ho ako. Sobrang sakit lang ho ng buo kong katawan. Sagot niya dito. Hindi mo ba alam ang nangyari sa'yo, iha? Natagpuan kitang walang malay sa isang lugar dyan, sa inyong baryo. Alam mo, iha, naaawa ko sa iyo dahil sa mura mong edad ay nagdadala ka na ng isang malaking responsibilidad. Responsibilidad na dapat ay 2 tao ang gumagawa. Ang ingatan ng 2 kabuuan ng birtud ng mga burang. Pero ganun pa man, mas naawa ako sa iyong mga magulang na napas lang ng walang kalaban-laban. Alam kong di handa ang mga magulang mo ng araw na yon, kaya ganoon ang sinapit nila sa kamay ng mga galbaro. Uwi ka ng matanda habang hinahaplasan siya ng mga halamang gamot. Galbaro? Sino ho ba sila? At bakit nila pinaslang mga magulang ko? Tanong ni Malik. Bata ka pa, iho. Pero alam ko naman na mauunawaan mo na kung sasabihin ko ito sa iyo. Bukod sa mga orihinal na gabunan o yung mga pinakamalakas na aswang na dinala ng mga mananakop dito sa ating bansa, matagal na panahon na ang nakaraan. Ang angkan ng iyong ama at ng iyong ina ang nakipaglaban sa mga kagaya nila. Pero sa bandang huli, natalo ang angkan ng mga magulang mo dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang mga kalaban. At nitong nagdaan na 2 digmaan, marami sa mga sundalong Hapon at Pilipino ang nagawa nilang gawing kagaya nila. Sila yung mga napas lang sa digmaan na sinalinan lamang nila ng pagiging aswang hanggang sa tuluyan ng magapi ang angkan ng mga magulang mo at iilan na lamang sa kanila ang natira. Naghiwa-hiwalay sila para kung sakali mang matunton ng mga kalaban ang isa sa kanila, meron pa rin sa angkan nila ang mananatiling buhay. Sa pagkakaalam ko, sa 15 natira sa angkan ng mga burang, 8 na ang napapaslang ng mga galbaro. Kabilang na dito ang mga magulang mo. At sa mga natitirang burang naman, iyo, kabilang ako doon. Ako pala si Brahulyo, iyo. Mas kilala ng kauri natin bilang Tandang Hulyo. At huwag ka nang mag-alala, iyo. Malayo tayo sa nayong tinirahan nyo at ligtas tayo sa lugar na ito. At bago tayo mapasok ng mga kalaban natin dito, dadaan muna sila sa mga bantay ng kagubatang ito. Ang mga orihinal na gabunan ay nananahimik na at di na nakikialam sa pagitan ng hidwaan ng mga burang at galbaro. Ngayon, iho, seryosong usapan to. Kung nagnanais ka ng paghihiganti, titipunin ko ang lahat ng natitirang mga burang dito sa ating lugar. Yun nga lang, pagsapit mo sa tamang edad. Pagsasalaysay ni Tandang Hulyo. Dapat lang, Lolo Hulyo. Di ko hahayaang mawalan ng saysay lamang pagkamatay ng aking ama't ina. Kung anumang paraan ang dapat kong gawin para lang magamit ko ho ang tamang pinamana sa akin ng aking ama't ina, gagawin ko ito para paslangin ang lahat ng pumatay sa aking ama't ina. Tugon ni Malik kay Tandang Hulyo na parang matanda na kung magsalita. Lumipas ang mga araw. Sa pagdaan nga ng mga taon, tinuruan ni Tandang Hulyo si Malik kung papaano gamitin at panghawakan ang 2 birtud ng buranga sa kanyang katawan. Hanggang sa kanyang pag-edad 19, kaya na niyang maging isang buranga na hindi nawawala sa sarili. Sa kwentong ito,
Isa siyang aswang, kaya kabilang sa kanyang pagsasakatuparan upang makontrol niya ang pagiging isa niyang burang, kinailangan niya ng dugo ng mga tao. Pumatay siya ng mga tao noon, subalit pili lamang kung alin lamang ang labis ang panghusgang ginagawa sa kanya nung siya ay bata pa. Yun lamang ang kanyang mga nabiktima. Sapilitan pa nga ang ginawa niyang pagpatay sa mga yun. At sa edad niyang yun, nagpasya siyang tipunin ang iba pang mga burang na natitira, at nang naroroon na sila sa iisang lugar, napagkasunduan nilang hagilapin ang mga mamamaslang na mga galbaro. Sa ilang araw nilang paghahanap sa mga ito, habang katanghalian, may nakasalubong sila na 5 katao. Alam ng magkabilang panig na di sila mga ordinaryong tao lamang. Alam nilang mga galbaro ang mga yun. At alam din ng mga ito na sila ay mga burang. Dito pa talaga nagpang-abot ang ating mga landas, mga burang. Matagal-tagal na din namin kayong hinahanap. Wika ng isang galbaro sa kanila. Parehas lang pala tayong naghahanap, mga galbaro. Ngayon nagtagpo na ang ating mga landas dito. Wawakasan na namin ang mga buhay nyo. Kaya't pagkatapos namin sa inyo, isusunod namin ang mga natitira na kagaya nyo. Lalo na sa mga pumaslang sa mga magulang ko. Tugon naman ni Malik sa mga ito. Huwag nga kayong mangarap, mga burang. Iilan na lamang kayo sa inyong angkan. Samantalang kami, patuloy ang aming pagdami. Pero kung nais nyo ng maagang kamatayan, tatapusin namin kayo sa madaliang paraan. Sagot ng isa pang galbaro, kasunod ng pagpapalit anyo nito. Nga pala, mga kabagis, kahit tirik na tirik ang araw ay kayang magbagong anyo ng mga galbaro, di gaya ng mga burang na sa gabi lang nakakapagpalit ng anyo. Kaya marami sa kanilang angkan ang nagawang lipulin ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong yun, inaral nilang humawak ng mga patalim para magkaroon sila ng laban sa mga galbaro na kayang mag-anyong gabunan kahit natirik ang araw. Ngunit sa kabilang banda ay manipis lamang ang kanilang mga balat kapag ganoong araw, na kahit anong may talim na bagay ay kaya silang sugatan. Kaya naman nagulat noon ang mga galbaro nang maglabas silang lahat ng mga patalim na yari sa mga hinulmang mga bato na itinali lamang nila sa isang mahabang kahoy para maging sibat. Kahit anong gawin nyo, di nyo kami matatalo! Sigaw ng isang galbaro, sabay sugod ng mga ito sa kanila. Agad din silang kumilos. Pagbato ni Malik ng kanyang sibat, isang galbaro ang tinamaan nun sa balikat. Agad yung tumumba sa lupa, na siya namang ikinagulat ng mga kasama nitong hinarap ni Natandang Brahulyo at ng iba nilang kasamang mga burang. Pagtalon ni Malik diretso sa galbaro na tinamaan ng kanyang sibat, kasabay ng mabilisang pagbunot niya sa sibat, at nang akmang tatayo pa ang nilalang, hinarag niya ito sa lupa sa pamamagitan ng pagtarak sa liig nito ng talim ng kanyang sibat. Bagaman nasa kaanyo ang tao sila noon at nasa pagiging gabunan ang mga galbaro, tinatapatan niya ang mga ito gamit lamang ang lakas nila bilang mga aswang. Pagbaling ni Malik sa iba pang mga galbaro na kinakaharap ng kanyang mga kasama, mabilis niyang tinulungan ang mga ito. Nang madapo siya sa likuran ng isang galbaro na nakikipaglaban kay Tandang Brahulyo, agad niya doong itinarak ang kanyang sibat na halos tumagos sa dibdib ng gabunan. Matapos niya yung gawin, pinagtulong-tulungan nilang magkakasama ang 3 pang natitirang gabunan. Pinagsasasak nila yun ng walang awa gamit ang kanilang mga patalim. Tayo na! Susundan natin ang bakas ng mga ito para matuntun natin kung saan sila galing.
hanggang sa mahanap natin ang kanilang lungga. Ang misyon natin na ito ay walang kasiguraduhan. Maaaring mamatay tayong lahat kapag nagkataon. Wika ni Tandang Brahulyo. Ayos lang yon, Tandang Brahulyo. Kesa naman isa-isayin nila tayo at mamatay sa kamay nila nang walang laban. Tsaka isa pa, nandiyan naman si Malik na anak ng pinakamalakas sa ating mga burang. Kung mamamatay man kami na kasama niyong lumalaban, isa yung karangalan. Tugon ng isa nilang kasama. Kung mamamatay man tayo ngayong gabi, isasama natin silang lahat sa hukay. Singit na tugon naman ni Malik. Papalubog na ang araw ng oras na yun nang maamoy nila ang dinaraanan ng mga Galbaro. Dito sa dakong ito nagmula ang ating mga nakasagupa. Sigurado ako. Dito sa direksyon na ito ang kanilang lungga. Wika ni Tandang Brahulyo. Kaya agad silang tumakbo para mabilis ang bagtasin ng direksyon kung saan nila nakita ang mga bakas ng mga Galbaro. Sa kanilang pananakbo, sumenyas si Malik sa mga ito. Huminto kayo. Narito na tayo. Malapit sa kanilang teritoryo. Naamoy ko na sila. At maaaring naaamoy din nila tayo. Kaya mag-iingat kayo. Sambit ni Malik habang nakaharang ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kasama. Nang oras na yun ay magtatakip silim na. Maliwanag pa naman ang langit, subalit madilim ang buong paligid. Maya-maya pa ay natanaw na nila ang mga sulong nagsipagsindihan, kung saan nila nakita ang mga kubong nakatayo sa buong paligid. Ayan, naglalabasan na sila, mga kasama. Humanda kayo, marami-rami ang mga ito. Maaaring hinahanap na nila tayo dahil sa naamoy nila tayo. Sige na, humanda kayo. Wika ni Malik. Pagkasabi noon ni Malik, kanya-kanya silang nagsipag-inat na parang sinasapian. Maya-maya pa, tinubuan na sila ng malalapad na pakpak, matatalas na pangil at mga kuko. Nagkaroon ng mga malapaniking pagmumuka habang lumilingas ang namumulang mga mata matapos nila yung gawin. Doon na sila nakarinig ng mga alulong sa buong paligid. Hudyat na namataan na sila ng mga ito. Kaya agad silang lumipad sa ere para doon magmasid. At doon ay nakita nila ang mga papalapit na kalaban sa kanilang kinaroroonan. Kayo lang pala ang naamoy namin! Napakalakas naman ang loob niyong salakayin kami dito! Tamang-tama! Tamang-tama, ngayong gabi ay kailangan kumain ng aming pinuno na mga kagaya nyo. Alam nyo ba, maliban sa mga tao, ang lahat ng kauri nyo ay ginawa naming pagkain. Wika ng isang Galbaro. Habang nagsasalita ang nilalang na yun, may lumapit ditong isang binatilyo na nagpakilalang namumuno sa lahat ng mga Galbaro. Na ikinagulat naman ni Malik dahil isa din palang binata ang namumuno sa kanilang kalaban na nagngangalang Yuno. Sina Malik naman noon na natili lamang na walang imik habang ikinakampay ang kanilang malalapad na pakpak sa ere habang hawak pa rin ang kanilang mga sandata. Makalipas ang ilang minuto, ano, handa na ba kayong mamatay mga burang? Wika ng binatang Galbaro kasunod ng pagpapalit anyo nito. Oh, nakahanda na kami. Nakahanda na kaming pumatay. Sagot ni Malik, sabay hagis nila ng kanilang mga sibat sa mga Galbarong nasa paligid. May ilang tinamaan at nagalusan sa mga Galbaro, ngunit nagawang makaiwas ng iba dito.
Matapos nila yung gawin, bumulusok sila pa ibaba papasugod sa mga nilalang. At pababa pa lang sila nun sa lupa, agad na silang nilundagan ng ibang Galbaro, kaya paglapat nila sa lupa, sila'y nagpagulong-gulong habang nakikipagbuno sa mga Galbarong sumalo sa kanilang mga atake. At dahil sa dalawang birtud ng burang ni Malik, nagawa niyang kitlin ang nakipagbuno sa kanya. Agad niyang binalingan noon ang pinuno ng mga ito at agaran na sinugod. Subalit dalawang Galbaro ang humarap sa kanya at buong lakas siyang kinalmot, kaya mabilis siyang napaatras para umiwas. Sabay lipad niya sa himpapawid at nang matanaw niya ang isang sibat, agad niya yung tinungo, sabay muling lipad sa ere. Habang pinupuntirya ang pinuno ng mga Galbarong gabunan, sa pagbato niya ng sibat, nasaluyon ng pinunong Galbaro ng kanyang mga kamay. Sabay ikot nito at malakas na ibinato pabalik kay Malik. Pag-iwas niya doon, nahagip ng sibat na yun ang kanyang pakpak, kaya't nagkaroon yun ng maliit na butas. Ilan sa mga gabunan noon ang nagawang patumbahin ng kanyang mga kasama. Subalit sadyang pagdating sa bilang, ay mas lamang ang mga Galbaro sa kanila dahil halos 3 beses na mas marami ang mga ito sa kanila. Sugatan na ang mga kasama niya noon, ngunit patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Pagbaba ni Malik sa lupa, buong tapang niyang hinarap ang dalawang Galbaro. Nagawa niyang itarak sa liig ng isang Galbaro ang kanyang matatalas na kuko. Subalit bumaon naman sa kanyang tagiliran ang matatalas ding kuko ng isa pang Galbaro. Napasigaw siya nun sa sobrang sakit, ngunit pinilit niyang panlabanan yun. Sabay kalmot niya dito, sabay sakmal sa liig. Nang nagawa niyang pabagsakin ng dalawang yun, tumakbo siya ng mabilis pasugod kay Yuno. At nang madaanan niya ang isang Galbaro na may saksak ng sibat, agad niya yung binunot. Habang papasugod ngayon kay Yuno, may humarang pa sa kanya noong alipores nito. Ngunit agad na nalaslas ang liig nun nang iwas-iwas niya ang sibat. Dahil sa nangyari, sinalubong si Malik ng pinuno ng mga Galbaro. Binato niya yun ng sibat, ngunit nagawa nung makaiwas. Nang sa kanilang pagsasalubungan, magkasabay silang nagbitaw ng pag-atake. Pareho nilang sinaksak ang isa't isa at sa patak ng segundo, pareho silang sabay na sumuka ng dugo. Bumaon sa dibdib ng pinuno ng Galbarong gabunan ang mga kuko ni Malik. At bumaon din sa kanyang balikat malapit sa leeg ang mga kuko nito. Pag-agwat nila sa isa't isa, sabay silang napaluhod sa lupa. Ngunit napangiti si Malik nang ipakita niya sa pinuno ng Galbarong gabunan ang kanyang mga palad, kung saan nandoon ang tumitibok na puso nito. Pagdukdok sa lupa ng gabunan, binalingan niya ang kanyang mga kasama para respondihan. Subalit nagulat siya na ang bumugad sa kanya ay ang mga nagaangil na Galbaro, habang tangan-tangan ang kanyang mga kasamang wala ng buhay. Sa mabilis niyang pag-iisip, nag-iisa na lang pala ako. Di pa oras para ako ay mamatay. At di ko hahayaan sa ganitong klaseng pangyayari ako mamamatay. Bulong niya sa sarili, kaya nang dudumugin na siya ng mga galit na mga Galbaro, pinilit niyang lumipad para tumakas. Pag-angat niya nun sa ere, agad siyang lumipad papalayo at naiwan ng mga Galbarong nagsisialulungan dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Nang makalayo na siya sa lugar, bumaba siya sa lupa. Bumalik siya sa pagiging tao noon na nangangatog ang tuhod
dahil sa panghihina. Napasandal siya noon sa isang puno habang iniinda ang kanyang mga malalalim na sugat. Ngunit nang maamoy niya ang mga galbaros sa paligid, alam niyang sinundan siya ng mga ito. Kaya pinilit niyang maglakad patungo sa kanilang nayon. Sa kanyang paglalakad, may natanaw siyang isang panauhing may koronang bungo ng hayop at may kwintas na mga pangil. Puro tattoo yun sa katawan. At sa kwintas nito, nakita niya ang nakakasilaw na isang bagay. Alam niyang di ordinaryo ang mga panauhing yun, kaya't lumihis siya ng daan. Pagdating niya sa nayon, habang iniinda ang kanyang mga sugat, bigla siyang nauhaw sa dugo. At nang makasipat siya ng isang hayop, pilit niya yung hinabol. At nang maabutan niya ito, agad niya yung sinakmal at sinipsip ang dugo. Ngunit natuyot na lang ang katawan ng hayop na yun, na natili pa rin siyang uhaw. Na tila ba may hinahanap siya sa kanyang panlasa. At sa muli niyang paglalakad, nadaanan niya ang tahanan ng pamilya na labis-labis na lamang siyang laitin at kutyahin nung siya ay bata pa. Habang nakatitig siya doon, namuo ang kanyang galit. Muli siyang nagpalit anyo bilang burang at buong lakas niyang pinasok ang tahanan. Pagsigaw ng may aswang, pagmamakaawa at paghingi ng tulong ang nangibabaw sa tahanang yun. At paglabas ni Malik sa tahanang yun, nanlilimahid siya sa dugo. Lahat ng nang-alipusta sa kanya noon ay kanyang pinatay ng gabing iyon. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Malik noon matapos niya yung gawin. Sa wakas, naipagiganti ko na rin kayo, inay at itay. Sa mga taong aking pinatay, nararapat lang yun sa kanila. Magkahalong saya at lungkot na wika ni Malik na hindi niya naituloy nang may magsalita sa kanyang likuran ng, "Nakamit mo na nga ang ninanais mo. Subalit ano ang naging kapalit, iho? Naibalik mo ba ang buhay ng mga nawala sa'yo? At dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo lang ang lahat ng sinasabi nila sa'yo na isa kang demonyo. At dahil gumawa ka ng kasalanan sa sangkatauhan, kailangan kitang paslangin. Ang pagpapadala sa galit at masidhing damdamin ang siyang nagdudulot ng matinding pagkakamali. Anong napala mo? Diba? Wala. Sa halip, ang lahat ay nawala sa iyo, maging ang huling natitira mong pamilya dahil sa sarili mong kagustuhan. Huwag mo nang subukang lumaban. Mabibigo ka lang. Siya nga pala, inuna ko na ang mga galbarong humahabol sa iyo. Uwi ka ng panauhin sa likod ni Malik dahil sa sinabing yun ng panauhin habang nakatalikod si Malik, napalingon siya dito. Ngunit agad niya ring tinakpan ang kanyang mga mata nang masilayan niya ang nakakasilaw na kwintas ng panauhin yun. Ano ba yan? Ang sakit sa mata! Uwi ka ni Malik sabay tangkang atakihin ang panauhin. Subalit sa forma niyang pag-atake, bigla na lang di niya maigalaw ang kanyang katawan nang itutok sa kanya ng panauhing yun ang palad nito. Diba? Sabi ko na sa'yo, huwag ka nang lumaban. Isang tigal po ang ibinato ko. Nga pala, iho, ako si Amir, na mula sa lahi ng mga katutubong Maori. At kung tinatanong mo kung anong bagay itong nakakasilaw sa'yo, nasuot-suot ko sa aking leeg. Ito ang tinatawag na agimat ng mga kagaya naming antingero. Ang Jehovah Satur, wika ng panauhing nagpakilalang Amir. Nang tanggalin ni Amir ang tigalpo kay Malik, napaluhod na lamang siya sa lupa. Dahil sa tingin niya pa lang, wala siya ni katiting na pag-asang labanan ng panauhin sa kanyang harapan.
Ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Alam kong wala akong laban sa'yo. Kaya kahit di tayo naglaban, sumusuko na ako. Kunin mo na ang buhay ko. Uwi ka ni Malik, sabay dipa niya ng kanyang mga kamay habang nakapikit at naghihintay ng kamatayan. Subalit di siya pinatay ni Amir at sinabihan siyang, "Di mo pa panahon. Nais kong pagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa magandang paraan. Magpapasailalim ka sa aking pangangalaga. Makipaglaban ka para sa kabutihan hanggang sa makamit mo ang ninanais mong kamatayan." At nang gabi nga na yun, naging alaga si Malik ng antingerong may hawak ng Jehovah sa Tura na si Amira. Inaatang sa kanya nito ang iba't ibang uri ng misyon, ang pumatay ng mga kagaya niyang aswang at mangalap ng mga mutyak at sari-saring kagamitan, hanggang sa kanyang pagtanda at tuluyan ng gupuin ng kamatayan. Ngunit nanatili sa mga katutubong Maori ang minsan naging kwento ni Malik nung maganap ang Bertod ng Burang kontra Galbarong Gabunan.